Sa gitna ng isang marangyang subdivision sa Maynila, nakatayo ang isang napakalaking mansyon na tila sumisigaw ng karangyaan at tagumpay. Ang mansyon na may makintab na marmol na sahig, malalaking bintana at mga haliging tila kayang sumuporta ng isang palasyo ay naging simbolo ng lahat ng pinagpaguran ni Michael Santos. Sa bawat sulok nito ay naroon ang alaala ng kanyang hindi mabilang na pagsisikap at sakripisyo. Si Michael ay isang tanyag na negosyante, kilala sa pagiging matapang, matalino, at may matatag na disiplina sa larangan ng negosyo. Nagsimula siya bilang isang simpleng empleyado sa isang opisina, ngunit dahil sa kanyang determinasyon at kakayahang makakita ng mga oportunidad, unti-unti niyang naabot ang tugatog ng tagumpay. Ang kanyang pangalan ay sinasambit ng mga tao hindi lamang bilang isang mahusay na lider, kundi bilang isang taong inspirasyon sa marami. Marami ang bumibilib sa kanyang kakayahang gawing milyon ang isang simpleng ideya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang personal na buhay ni Michael ay tila isang misteryo. Ang kanyang asawa na si Rachel ay laging tampok sa mga opisyal na kaganapan, suot ang pinakamamahaling damit at alahas. Sa mga mata ng lipunan, sila ay perpektong mag-asawa, magkasundo, magkatulong, at laging magkasama. Ngunit kung titingnan ng mas malapit, may kung anong kakaibang lungkot sa mga mata ni Rachel. Madalas siyang nakikitang nakatayo sa gilid, nakangiti ngunit tila may iniisip na malalim. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Michael ang kaniyang mansyon mula sa balkonahe, naroon ang damdamin ng pagmamataas. Sa isip niya, lahat ng kaniyang ginawa ay sulit. Ang pagpupuyat, ang mga panganib na hinarap, at ang mga pagkakataong isinugal. Sa tabi niya ay si Rachel. Suot ang isang simpleng puting bestida, ngunit sa ilalim ng ilaw ng buwan ay parang isang diyosa. Paraiso na ba ito, Michael? Tanong ni Rachel sa banayad na boses. Ngumiti si Michael at niyakap ang asawa. Oo, Rachel, ito ang pangarap ko para sa atin at nagsisimula pa lang tayo. Tumango si Rachel, ngunit sa likod ng ngiti ay naroon ang isang lihim na hindi kayang basahin ni Michael. Habang abala si Michael sa pagpupuno ng kaniyang kalendaryo sa mga susunod na proyekto, hindi niya napansin ang sandaling iyon. Para sa kanya, ang tagumpay ay isang tuloy-tuloy na pag-akyat, isang laban na walang katapusan. Sa isip niya, sapat na ang naipundar niya upang gawing masaya ang sinuman, lalo na si Rachel. Ngunit ang hindi niya alam, ang tahimik na lungkot ng kaniyang asawa ay tila isang babala sa kung anong darating. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumababa, muling tumingin si Rachel sa mansyon. Sa mga mata niya, ang bawat haligi, bawat chandelier, at bawat piraso ng mamahaling muebles ay tila isang paalala ng isang mundong hindi niya lubos na maangkin. Sa likod ng marangyang buhay na ito, may lihim siyang daladala. Isang misteryong maaaring magpabago sa lahat ng itinayo ni Michael. Nang gabing iyon, habang natutulog si Michael, si Rachel ay nakaupo sa harap ng kanilang salamin, naglalagay ng kwintas na perlas sa kanyang leeg. Sa refleksyon ng salamin, may bahid ng lungkot at pagdadalawang isip sa kanyang mga mata. Ang tanong niya sa sarili ay simple ngunit mabigat. Hanggang kailan ko kayang itago ito? Sa loob ng isang maaliwalas na coffee shop, malapit sa isang upscale na lugar, tahimik na nakaupo si Rachel sa isang sulok na mesa. May hawak siyang tasa ng kape, ngunit hindi niya iniinom. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, tila may mabigat na iniisip. Sa harap niya ay si Terry, ang nakababatang kapatid ni Michael. Nakasuot ito ng simpleng jacket, tila walang bahid ng marangyang buhay na taglay ng kanyang kapatid. Hindi na ako masaya, Terry, ani Rachel, halos pabulong, habang pinaglalaroan ang tasa sa kanyang mga kamay. Ang tagal ko nang nakakulong sa mundong ito. Akala ko noon sapat na ang pera, pero iba pala kapag araw-araw kang hindi napapansin. Tumango si Terry, nakikinig ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata.
Bakit hindi mo siya kausapin? Sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo. Suhestyon niya, ngunit halatang hindi seryoso. Ngumiti si Rachel ng mapait. Kausapin siya? Si Michael? Hindi niya ako maiintindihan. Ang mundo niya umiikot lang sa negosyo, sa pera, sa tagumpay. Ako? Ako ang trophy na palaging nasa tabi niya pero hindi kailanman binibigyan ng halaga. Napabuntong hininga si Terry at lumingon sa paligid. Siniguradong walang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Rachel, kung gusto mo talaga ng pagbabago, bakit hindi natin gawing permanente ang solusyon? Natigilan si Rachel, ngunit hindi niya tinanggal ang tingin sa mukha ni Terry. Alam niya ang ibig sabihin ng kapatid ng kanyang asawa at sa kaloob-looban niya, matagal na niyang iniisip ang posibilidad na ito. Sigurado ka ba? Tanong niya, halos pabulong. Hindi ito basta-bastang bagay, Terry. Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Ngumiti si Terry, isang ngiting puno ng kumpiyansa at kasamaan. Alam mo, Rachel, walang imposible kapag may tamang plano. Hindi naman natin kailangang magmukhang kriminal. Isang simpleng aksidente. Walang makakahalata. Dahan-dahang tumango si Rachel, bagamat halatang may alinlangan pa rin sa kanyang kalooban. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang poot na matagal nang bumabagabag sa kanya. Para sa kanya, si Michael ay naging hadlang sa tunay na kalayaan at kaligayahan na matagal na niyang inaasam. Ikaw ba ang bahala sa lahat? Tanong niya. Binasag ang katahimikan sa pagitan nila. Tumango si Terry. Oo, may access ako sa garahe. Ako ang mag-aayos ng preno ng kotse niya. Walang makakapansin. Siguradong iisipin ng lahat na aksidente lang ang nangyari. Nilingon ni Rachel ang paligid. Sinisiguradong walang nakakarinig. Kailan natin gagawin? Sa susunod na linggo. Sagot ni Terry, hindi man lang nag-alinlangan. May schedule siyang business meeting sa probinsya. Alam kong gagamitin niya ang kotse niya. Tumayo si Rachel at inayos ang kanyang bag. Tumigil siya saglit at tumingin kay Terry. Huwag kang magkakamali, Terry. Kapag pumalpak ito, pareho tayong mawawala. Ngumiti muli si Terry, isang ngiti ng kasiguruhan. Hindi ako pumapalya, Rachel. Kapag natapos ito, malaya ka na at makukuha natin ang lahat ng iniwan ni Michael. Sa kanilang paghihiwalay, ramdam ni Rachel ang bigat ng desisyon na ginawa niya. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, naramdaman niya ang halo-halong emosyon, takot, galit, at isang kakaibang pakiramdam ng kagaanan. Alam niyang mali ang balak nila, ngunit ang kaisipan ng pagiging malaya mula sa anino ni Michael ay tila nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanya. Nang gabing iyon, si Rachel ay tahimik na nakahiga sa tabi ni Michael, na himbing na natutulog. Sa kabila ng katahimikan ng kanilang silid, ang isipan ni Rachel ay gising na gising. Iniisip ang bawat detalye ng plano nila ni Terry. Sa loob-loob niya, alam niyang walang balikan at handa siyang gawin ang lahat upang makuha ang buhay na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Sa kabilang dako, si Terry ay nasa garahe ni Michael, tahimik na pinagmamasdan ang kotse. Nakaluhod siya sa tabi ng sasakyan, hawak ang ilang kagamitan na gagamitin niya upang siguruhing magmumukhang isang aksidente ang lahat. Sa isip niya, hindi lang para kay Rachel ang lahat ng ito. Para rin ito sa kanya. Isang pagkakataon upang makamit ang yaman na matagal na niyang pinapangarap. Habang lumalalim ang gabi, ang plano ni na Rachel at Terry ay tila nagiging mas malinaw at perpekto. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ay may halong takot na baka may makaalam ng kanilang lihim. Hindi nila alam, isang hindi inaasahang saksi ang magdudulot ng pagbabago sa kanilang masalimuot na plano. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, ang lamig ng gabi ay tila mas nanunuot sa balat ni William. Isang batang kalye na sanay na sa malamig na semento at gutom na sikmura. Sa murang edad, natutunan niyang magtiis at magpursige upang mabuhay. Ngunit sa gabing ito, hindi pagkain ang hanap niya kundi isang ligtas na lugar upang magpahinga.
Pumasok siya sa isang tahimik na paradahan ng sasakyan. Nagbabaka sakaling hindi siya mapansin ng security guard. Ang parking lot na iyon, na malapit sa isang upscale na coffee shop, ay tila ligtas para sa kanya. Sa sulok, nakahanap siya ng lilim sa ilalim ng isang sirang poste ng ilaw. Nakayuko siya, sinusubukang hindi gumawa ng ingay habang binabantayan ang paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahihinang tinig na nagmumula sa kabilang dako. Nakita niya ang isang babae at isang lalaki na tila seryosong nag-uusap. Hindi naman bago kay William ang makakita ng ganitong mga tao. Mga taong magagara ang damit at mukhang may pera. Hindi niya inasahan na ang maririnig niya mula sa kanilang usapan ay magpapabago sa lahat. Tandaan mo, Terry, mahina ngunit mariing sabi ng babae, na ngayon ay narinig niyang tinawag na Rachel. Siguraduhin mong walang makakahalata. Ang preno, iyon ang dapat mong ayusin. Walang problema. Ang kailangan lang natin ay tiyaking magmumukhang aksidente. Sagot naman ng lalaki. Tahimik na nakinig si William habang inilalahad ni na Rachel at Terry ang kanilang plano. Naintindihan niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawa. Hindi niya lubos maisip kung paanong magagawa ng dalawang taong ito ang ganoong klaseng plano laban sa isang tao. Isang taong mukhang malapit pa sa kanila. Habang patuloy ang pag-uusap, nanatili si William sa kanyang pwesto. Ang kanyang murang kaisipan ay naguluhan, ngunit alam niyang may mali sa narinig niya. Ang pangalan na binanggit nila, si Michael, ay tila mahalaga sa kanila, ngunit siya rin ang target ng kanilang masamang balak. Hindi ko kayang basta na lang palampasin ito, pabulong niyang sabi sa sarili habang pinagmamasdan ang dalawang tao na naghiwalay na ng landas. Naglakad palayo si Rachel, sumakay sa isang mamahaling kotse, habang si Terry ay tumungo sa kabilang direksyon. Sinundan ng tingin ni William ang kotse ni Rachel. Sa isip niya, ang taong si Michael na nabanggit sa usapan ay kailangang malaman ang balak na ito, kahit hindi niya alam kung paano siya magpapaliwanag. Paano kaya kung hindi siya maniwala? Tanong ni William sa sarili. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman niyang hindi siya maaaring manahimik. Bago pa man siya makaisip ng ibang plano, napagdesisyonan niyang sundan si Rachel upang malaman kung saan siya patungo. Sa isip niya, ito ang tanging paraan upang matulungan ang lalaking tinawag nilang Michael. Habang umaandar ang kotse ni Rachel, tumakbo si William mula sa paradahan. Sinusubukang huwag magpaalam sa mga security camera. Sa kanyang buhay bilang batang lansangan, sanay siyang magtago at magmanman ng hindi napapansin. Gumamit siya ng mga makikitid na iskinita upang manatiling hindi halata habang patuloy na sinusundan ang sasakyan. Hindi naging madali ang pagsunod sa kotseng mabilis tumakbo sa kalsada, ngunit hindi sumuko si William. Sa kabila ng kaniyang pagod at gutom, nagawa niyang manatili sa layong sapat upang makita ang bawat liko ng sasakyan. Habang tumatakbo siya, nakita niyang ang paligid ay nagiging mas marangya. Mga bahay na malalaki, mga kalsadang malinis, at mga tanawing tila malayo sa hirap ng buhay na nakasanayan niya. Sa wakas, tumigil ang kotse ni Rachel sa harap ng isang napakalaking gate. Tila mas malaki pa ito kaysa sa mga gusaling madalas niyang tulugan sa gabi. Mula sa kanyang pwesto sa isang puno sa malayo, pinanood niya kung paano bumukas ang gate at pumasok ang kotse sa loob ng isang malawak na bakuran. Sa liwanag ng ilaw, mula sa mansyon, nakita niya ang ganda ng lugar. Halos hindi niya maipaliwanag kung gaano ito kaganda sa kanyang mga mata. Siguro dito nakatira si Michael, bulong ni William sa sarili. Alam niyang kailangan niyang tandaan ang bawat detalye ng lugar. Nanatili siyang nakatago sa anino ng puno, minamasdan ang bawat galaw. Hindi siya pwedeng magkamali. Kailangang mahanap niya ang tamang paraan upang maiparating ang babala kay Michael. Habang dahan-dahan siyang umaatras mula sa lugar upang hindi makita, tiniyak niyang naalala niya ang eksaktong lokasyon ng mansyon. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naglakad si William pabalik sa lungsod
Ang isipan ay puno ng kaba at determinasyon. Bagamat hindi niya kilala si Michael, nararamdaman niyang dapat niyang gawin ang tama. Kung hindi ko siya babalaan, baka may mangyari sa kanya na hindi na pwedeng itama, naisip niya. Ang batang kalye na minsang iniisip lang ang sariling kaligtasan ay ngayon nakadama ng pananagutan. Isang pakiramdam na bago sa kanya, ngunit tila natural. Sa gabing iyon, isang desisyon ang kaniyang ginawa. Isang desisyon na magdadala sa kanya sa bagong landas ng kaniyang buhay. Maaga pa lang ay naroon na si William sa labas ng malaking gate ng mansyon. Nagtago siya sa likod ng isang puno. Iniiwasang mapansin ng mga security guard. Buong magdamag siyang hindi nakatulog. Iniisip kung paano niya maipapaliwanag ang kaniyang narinig. Sa kabila ng kaniyang kaba, alam niyang kailangan niyang subukang kausapin si Michael bago pa maging huli ang lahat. Habang tumitilaok ang mga tandang sa malayo, narinig niyang bumukas ang malaking gate. Isang itim na luxury car ang dahan-dahang lumabas. Napagtanto ni William na ito na ang tamang oras. Wala siyang inaksayang sandali. Tumakbo siya palabas mula sa kanyang taguan at mabilis na pumuwesto sa gitna ng daan, pilit na pinahihinto ang sasakyan. Nagpreno ang kotse at lumabas ang isang lalaki mula sa driver's seat. Sa kanyang tindig at suot na mamahaling suit, walang duda si William na ito na ang lalaking hinahanap niya, si Michael. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Michael, halatang naiinis ngunit halatang nagtataka rin. Pinagmasdan niya ang marungis na bata sa harap niya. "Wala ka bang ibang mapaglalaruan? Umalis ka riyan." "Sandali lang, sir. Kailangan ko po kayong kausapin. Mahalagang mahalaga po ito." Sagot ni William, habol ang hininga. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit nanatili siyang matatag. Napakunot ang noo ni Michael, ngunit hinayaan niya ang bata na magsalita. "Bakit? Ano bang sinasabi mo?" "Kagabi po, may narinig ako." Simula ni William, habang ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "May babae po, si Rachel yata ang pangalan, at lalaki na tinawag nilang Terry. Narinig ko po ang usapan nila. Plano po nilang sirain ang preno ng kotse nyo para magmukhang aksidente." Natigilan si Michael sa narinig. Ang unang reaksyon niya ay ang pagtanggi. "Ano? Alam mo ba kung sino ang sinasabi mo?" "Si Rachel, ang asawa ko, at si Terry, ang kapatid ko. Imposible ang sinasabi mo." Hindi natinag si William. "Sir, totoo po ang sinasabi ko. Narinig ko po lahat ng sinabi nila. Pumunta po ako rito para balaan kayo." Sinubukang i-dismiss ni Michael ang bata, ngunit ang sinseridad sa boses nito ay tila tumama sa isang bahagi ng kanyang isip. Habang tinitingnan niya ang maruming itsura ng bata at ang tensyon sa mga mata nito, naramdaman niyang may isang bagay sa sinasabi nito na hindi niya basta-bastang maitatanggi. "Kung sinasabi mong totoo ito, paano ko malalaman na hindi ka lang gumagawa ng kwento para makakuha ng pera?" tanong ni Michael, halatang nag-aalinlangan pa rin. "Sir, kahit tingnan niyo po ang preno ng kotse niyo," sagot ni William, desperadong kumbinsihin si Michael. "Siguraduhin niyo po, kung mali ako, pwede niyo na po akong paalisin." Napabuntong hininga si Michael. Pinilit alisin sa isip ang kabaliwan ng sinasabi ng bata. Ngunit ang huling sinabi nito ay nagtulak sa kanya na sumunod. Sa loob-loob niya, may naramdaman siyang bahagyang takot. Isang posibilidad na ang sinasabi nito ay totoo. Tumalikod siya, sumakay muli sa kotse, at iniutos sa isang staff na ipasok muli ang sasakyan sa garahe. Tiningnan niya si William na nanatili sa kanyang pwesto, pinapanood ang bawat galaw ni Michael. "Kung nagkakamali ka, pasensya ka na, pero tatawag ako ng pulis," ani Michael bago pumasok sa garahe. Pagdating sa loob, iniutos ni Michael sa kanyang mekaniko na agad na suriin ang preno ng kotse. Tumayo siya sa tabi, pinapanood ang bawat kilos nito. Ang mga salita ng batang kalye ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang mekaniko na may seryosong ekspresyon.
"Sir, may problema po ang preno ng kotse nyo. Mukhang sinadya itong sirain. Kung ginamit nyo po ito, baka hindi kayo makapagpreno kapag mabilis na ang takbo." Natigilan si Michael. Ang katawan niya ay tila nanlamig habang unti-unti niyang napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Totoo ang sinabi ng bata. Ang mismong mga taong pinagkakatiwalaan niya, ang kaniyang asawa at kapatid, ang may balak na saktan siya. Lumabas siya mula sa garahe at muling tinignan si William, na tahimik na nakatayo sa gilid ng daan, naghihintay ng reaksyon mula sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Michael ang kirot ng pagkakanulo. "Bata," tawag niya kay William. "Halika rito." Lumapit si William. Halatang kinakabahan ngunit matatag. Pinagmasdan siya ni Michael ng maigi. Ang kanyang muka ay puno ng seryosong ekspresyon. "Paano mo nalaman ang tungkol dito?" "Ikinuwento po nila kagabi. Narinig ko sa parking lot malapit dito. Hindi ko po kayang hindi magsalita. Kailangan ko po kayong balaan." Paliwanag ni William, diretso ngunit mapagpakumbaba. Tahimik si Michael, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagbago ang lahat. Ang pagtitiwala na matagal na niyang ibinibigay kay Rachel at Terry ay unti-unting naglaho. At kasabay nito ay ang pakiramdam ng matinding galit at kawalan ng magagawa. "Ipinakita mo ang lakas ng loob mo," ani Michael sa huli. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kaniyang labi. "At dahil doon, nagawa mo akong iligtas." Habang nakatayo sila sa harap ng mansyon, alam ni Michael na ito ang simula ng isang masalimuot na labanan. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang kakampi na hindi niya inaasahan. Isang batang kalye na nagmalasakit kahit walang kapalit. Pagkatapos malaman ni Michael ang katotohanan tungkol sa sabotahe sa kanyang kotse, agad niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyong nasa harap niya. Ang asawa niyang si Rachel at ang kapatid niyang si Terry. Mga taong inaasahan niyang kakampi sa buhay. Ang mismong nagtatangka sa kanyang buhay. Ngunit imbes na magpadala sa galit o takot, pinili niyang gamitin ang kanyang talino at kakayahan upang labanan ang kanilang balak. Nagpatawag si Michael ng pulong kasama si William sa kanyang opisina sa mansyon. Sa loob ng silid na iyon, nakaupo si Michael sa kanyang malaking desk, habang si William ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagmamasid at naghihintay ng instruction. "William," panimula ni Michael habang pinagmamasdan ang batang kalye na naging dahilan kung bakit buhay pa siya. "May utang na loob ako sa iyo. Dahil sa tapang mo, nalaman ko ang balak nila Rachel at Terry. Pero kailangan natin ng plano. Hindi pwedeng basta ko lang silang harapin." Tahimik na tumango si William. Bagamat halata ang kaba sa kanyang muka, nanatili siyang matatag. "Anong gusto niyo pong gawin, sir?" tanong niya, handang tumulong sa anumang paraan. Saglit na nag-isip si Michael bago nagsalita. Kailangan nilang maniwala na nagtagumpay ang plano nila. Kung iisipin nila na namatay na ako, doon natin sila mahuhuli. Pero kailangan itong gawin ng perpekto. Walang dapat makaalam maliban sa atin. Nanatili ang seryosong ekspresyon ni William, ngunit lumitaw ang bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. "Paano po natin sisimulan? Kung kailangan nila ng aksidente, pwede nating gayahin iyon." Napangiti si Michael sa ideya ng bata. Bagamat bata pa si William, kitang-kita niya ang talino at tapang nito. "Magandang ideya iyon," sagot niya. "Gagawa tayo ng peking aksidente. Pero bago iyon, kailangang siguraduhin na wala silang makukuha mula sa akin kahit ano pa ang mangyari." Agad na sinimulan ni Michael ang unang hakbang ng kanilang plano. Tumawag siya sa kanyang abogado upang baguhin ang kaniyang testamento. Sa bagong probisyon, tiniyak niyang kung siya ay mamamatay ng kahina-hinala o sa isang aksidente, hindi makikinabang si Rachel o si Terry sa kaniyang yaman. Sa halip, ang lahat ng kaniyang ari-arian ay mapupunta sa isang charitable foundation na tinayo niya noon para sa mga batang lansangan. Habang nagaganap ang mga pagbabago, si William ay palaging nasa tabi niya, nagmamasid at nakikinig.
Hindi makapaniwala ang bata sa lawak ng kayamanan ni Michael. Mga ari-arian, negosyo, at investments na nagkakahalaga ng bilyon. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang determinasyon ni Michael na protektahan ang kaniyang pinaghirapan. Kapag tapos na ang pagbabago sa testamento, handa na tayo para sa susunod na hakbang. Ani Michael, tumingin kay William na tila may bagong lakas. Kailangan nating siguraduhing magmukhang totoo ang aksidente. Hindi dapat nila maisip na ito'y gawa-gawa lamang. Lumipas ang mga araw at dahan-dahang binuo ni na Michael at William ang plano. Naglatag sila ng eksaktong detalye ng pekeng aksidente. Pinili nila ang isang liblib na lugar kung saan walang makakakita sa insidente. Nagkaroon din sila ng usapan sa isang pinagkakatiwalaang mekaniko na tumulong sa pagbuo ng sasakyan na gagamitin sa plano. Kapag nakita nila ang nasira kong kotse, magmumuka itong totoo, ani Michael habang pinapakita kay William ang diagram ng kanilang gagawing eksena. Siguraduhin nating mukhang walang makakahalata. Sinuri nila ang bawat aspeto ng plano. Pati ang magiging reaksyon ni Rachel at Terry pagkatapos ng pekeng aksidente ay kanilang pinag-aralan. Alam nilang hindi magiging madali ang panloloko sa 2 taong iyon, ngunit naniniwala silang kayang-kaya nila. Kapag naniwala silang patay ka na, ano ang gagawin natin? Tanong ni William, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Kapag sigurado na tayong kumbinsido sila, doon natin sila haharapin, sagot ni Michael. Pero sa ngayon, kailangang magkunwari tayong hindi natin alam ang ginagawa nila. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanilang paghahanda. Ginawa nilang perpekto ang lahat ng detalye, mula sa pagsira ng kotse hanggang sa eksaktong lugar kung saan ito mangyayari. Ang bawat hakbang ay nakaplano ng maigi, na parang isang chess game na kailangang laruin ng may matinding taktika. Habang papalapit ang araw ng plano, hindi maiwasan ni Michael na mag-alinlangan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kirot ng pagkakanulo. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila ni Rachel at ng relasyon nila ni Terry bilang magkapatid, hindi niya akalaing hahantong sila sa ganitong sitwasyon. Hindi ko na sila kilala, pabulong niyang sabi habang mag-isang nakaupo sa kanyang opisina. Ngunit sa kabila ng sakit, alam niyang kailangang tapusin ang laban na ito. Si William naman ay nanatiling malapit kay Michael. Bagamat sanay na siyang magtiwala sa sarili, ngayon ay naramdaman niyang bahagi siya ng isang mas malaking layunin. Hindi na lang ito tungkol sa pagsagip ng buhay ni Michael, kundi pati na rin sa pagtuturo sa kanya ng halaga ng pagiging matapat at makatarungan. Sa wakas, dumating ang araw ng pagsisimula ng kanilang plano. Sa bawat hakbang, si Michael at William ay parehong handa. Hindi lamang sa paggawa ng pekeng aksidente, kundi pati na rin sa pagharap sa katotohanan na ang pamilya minsang minahal ni Michael ay handang ipagpalit siya para sa kayamanan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Michael at William ang may kontrol, at sa kanilang kamay nakasalalay ang pagbagsak ni na Rachel at Terry. Mataas na ang araw nang magmaneho si Michael patungo sa isang liblib na kalsada sa labas ng lungsod. Sa tabi niya ay si William, tahimik ngunit alerto, nakatingin sa paligid habang papalapit sila sa lugar kung saan magaganap ang pekeng aksidente. Nakaayos na ang lahat, mula sa ginawang pagsabotahe sa kotse hanggang sa eksaktong lokasyon ng insidente. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman ni Michael ang bigat ng kanilang plano. Bagamat sigurado siya sa mga hakbang na ginawa nila, hindi maalis sa kaniyang isipan ang sakit ng pagkakanulo ng sariling pamilya. Ngunit nang linggunin niya si William, nakita niya ang tapang sa mga mata ng bata. Ang tapang na nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang plano. Handa ka na ba? Tanong ni Michael kay William habang dahan-dahan nilang nililiko ang kotse papunta sa isang masukal na kalsada. Tumango si William. Opo sir, gagawin natin ito ng maayos. Kailangan nilang maniwala. Pagdating nila sa lugar, tumigil si Michael at bumaba sa sasakyan. Mabilis nilang inayos ang bawat detalye.
Sinigurado nilang walang maiiwang ebidensya na magpapakita na pekeng aksidente ang magaganap. Sa gilid ng kalsada, itinago nila ang ilang kagamitan na gagamitin upang magmukhang natural ang insidente. Dito ko iiwan ang kotse. Kapag natapos na ang lahat, maghihintay ka sa nakatakdang lugar. Utos ni Michael kay William. Tumango si William at tumakbo sa isang ligtas na distansya upang obserbahan ang susunod na mangyayari. Tumigil siya sa likod ng isang kumpol ng mga puno, sapat upang makita ang aksyon, ngunit malayo upang hindi siya madamay. Mula sa kanyang kinalalagyan, pinanood niya si Michael na bumalik sa kotse at sinimulan ang huling bahagi ng kanilang plano. Nakahanda na ang isang maliit na device na magpapasimula ng apoy sa sasakyan. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumalot sa apoy ang sasakyan at narinig ni William ang malakas na tunog ng pagsabog. Sumilay ang apoy sa kalangitan at nagbigay ito ng ilusyon na nagkaroon ng aksidente sa kalsada. Agad na tumakbo si William pabalik sa kanilang napag-usapang tagpuan kung saan naghihintay si Michael. Nang magkita sila, parehong tahimik ngunit malinaw ang determinasyon sa kanilang mga mata. Ang plano ay naging matagumpay. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na ang balita tungkol sa sinasabing aksidente ni Michael Santos. Ang kaniyang nasunog na sasakyan ay natagpuan sa gilid ng kalsada at mabilis na naglabas ng ulat ang mga awtoridad na maaaring nasawi si Michael sa insidente. Ang media, na palaging nakabantay sa buhay ng mga kilalang tao, ay mabilis na gumawa ng mga headline na nagdedeklara ng trahedya. Sa mansyon, halos hindi maitago ni Rachel ang kaunting ngiti sa kanyang muka habang tinatanggap ang mga tawag mula sa mga taong nag-aabot ng pakikiramay. "Napakasakit nito," sabi niya sa kausap sa telepono, habang pinipilit na magpanggap na balisa. Ngunit sa bawat hakbang niya, malinaw ang gaan ng kanyang kilos, na parabang natanggal na ang isang mabigat na pasanin. Samantala, si Terry ay nagpakita ng kunwaring lungkot ngunit hindi maikakaila ang kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Sa isang tagong pag-uusap sa likod ng mansyon, nagkita sina Rachel at Terry upang pag-usapan ang kanilang sunod na hakbang. "Sigurado ka bang wala nang makakahalata?" tanong ni Rachel habang nakatingin sa paligid upang tiyaking walang nakikinig. "Walang makakakita ng ebidensya." "Tapos na ito, Rachel," sagot ni Terry, may bahid ng kumpiyansa sa kanyang boses. "Lahat ng tao ay kumbinsido na aksidente ito." Ngunit ang hindi nila alam, si William ay naroon din sa mansyon. Palihim na sinusundan ang bawat galaw nila. Mula sa likod ng isang pader, narinig niya ang kanilang usapan. Isinulat niya sa kanyang notebook ang lahat ng narinig. Iniisip na kailangang malaman ito ni Michael sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, naghiwalay sina Rachel at Terry, parehong kampante na natapos na ang kanilang balak. Hindi nila alam na si William ay patuloy na nagmamasid sa kanila. Tahimik ngunit matalas ang pag-iisip. Sa bawat hakbang nila, iniulat niya ang lahat kay Michael, na ngayon ay nagtago sa isang ligtas na lugar upang hintayin ang tamang oras ng kanilang susunod na hakbang. Habang pinapanood ni William ang kasiyahan sa muka ni na Rachel at Terry, naramdaman niya ang halo-halong emosyon. Bagamat alam niyang ginawa nila ang tama, hindi niya maialis ang kirot ng pagkakanulo na naramdaman ni Michael. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang malapit na nilang makita ang hustisya. Ang pekeng aksidente ay simula pa lamang ng mas malaking plano na kanilang binuo. Makaraan ng ilang araw, mula nang kumalat ang balita tungkol sa aksidente, nagpatawag ng pagpupulong ang abogado ni Michael upang basahin ang testamento nito. Sa pagkakataong yun, sabik sina Rachel at Terry na dumalo. Pareho silang nagbabalat kayo ng lungkot habang pumapasok sa opisina. Pero sa loob-loob nila, puno ng kasiyahan at pananabik na tuluyan nang makuha ang kayamanang iniwan ni Michael. Pagpasok sa opisina, sinalubong sila ng abogado, isang seryosong lalaki na nasa edad 50, na may maingat na kilos at matalas na tingin.
Ang kaniyang mga dokumento ay nakahanda sa mesa at ang testamento ni Michael ay nakalagay sa isang makapal na folder. Pinaupo niya sina Rachel at Terry sa tapat niya. Pinanatiling formal ang tono ng kaniyang salita. "Salamat sa inyong pagdating." Simula ng abogado. "Alam kong mahirap ang mga nakaraang araw at lubos akong nakikiramay sa inyong pagkawala." "Kami rin po," sagot ni Rachel. Pilit na pinapalambot ang kanyang boses upang magmukhang nagdadalamhati. "Napakalaking kawalan si Michael para sa amin." Sumang-ayon si Terry na halos hindi mapigilan ang magising sa posibilidad ng yaman. "Oo, totoo iyan. Kaya't nais naming masigurong maayos ang lahat ng mga naiwang responsibilidad ni Kuya." Tumango ang abogado at kinuha ang folder mula sa kanyang mesa. "Ipapaliwanag ko ang mga nilalaman ng testamento, kabilang ang mga distribusyon ng ari-arian ni Michael. Ngunit nais kong bigyang diin na may ilang probisyon na kamakailan lamang idinagdag bago ang kanyang pagkamatay." Bahagyang nagpalitan ng tingin sina Rachel at Terry. Bagamat kumpiyansa sila na kontrolado nila ang sitwasyon, ang pahayag ng abogado ay nagdala ng kaunting tensyon sa kanilang isip. Gayunpaman, nanatili silang kalmado, umaasang walang malaking pagbabago ang magpapabago sa kanilang plano. Sinimulan ng abogado ang pagbasa ng testamento. Detalyado ang bawat ari-arian, ang mansyon, mga negosyo, at iba pang yaman ni Michael. Habang binabanggit ang mga ito, lalong lumakas ang kabog sa dibdib ni na Rachel at Terry. Ngunit sa parehong pagkakataon, napanatili nilang magpanggap na seryoso at mahinahon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbasa, tumigil ang abogado at muling tumingin sa dalawa. Ang kaniyang ekspresyon ay naging mas formal at seryoso. Mayroong isang espesyal na probisyon na idinagdag ni Michael ilang araw bago ang aksidente. Nagulat si Rachel, ngunit mabilis niyang itinago ang reaksyon. "Anong probisyon niyon?" tanong niya. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ang abogado ay tumingin ng diretso kay Rachel bago sumagot. "Ayon sa bagong probisyon, ang lahat ng ari-arian ni Michael ay mapupunta lamang sa kanyang asawa kung ang kaniyang pagkamatay ay dulot ng natural na mga dahilan. Ngunit kung ito ay dahil sa isang aksidente o anumang kahina-hinalang kalagayan, mawawalan ng karapatan ng asawa at anumang kaugnay na tagapagmana na makatanggap ng kahit ano mula sa kanyang yaman." Nanlaki ang mga mata ni Terry, ngunit agad niyang tinakpan ang kaniyang pagkabigla. Si Rachel, sa kabilang banda, ay nagawang manatiling nakangiti, ngunit halata ang tensyon sa kanyang ekspresyon. "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong niya, pilit na kinakalma ang sarili. "Ibig sabihin," sagot ng abogado ng diretso, "kung mapapatunayan na may anumang kahina-hinalang pangyayari sa pagkamatay ni Michael, mawawalan kayo ng karapatan sa kanyang mana." Natigilan si Rachel. Ang lahat ng plano nila ni Terry ay tila nagbubukas ng isang malaking balakid na hindi nila inaasahan. Ngunit, bakit niya idinagdag ang probisyon na iyon? Tanong niya, pilit na nagtatago ng pagkabalisa. "Hindi ko masasagot ang tanong na iyan, J.K. Santos," tugon ng abogado. Ngunit ito ay naisulat ng maayos, pirmado, at opisyal na nakarehistro. Kung walang anumang issue, ito ang magiging batayan ng pamamahagi ng kanyang ari-arian. Halos hindi na makapagsalita si Terry. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyong kanilang pinasok. Si Rachel naman ay pilit na pinoproseso ang lahat ng narinig. Alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado, ngunit ang galit at takot ay unti-unting bumubuo sa kanyang dibdib. "Ito ba ay legal?" tanong ni Terry. Pilit na hinahanap ang anumang paraan upang kontrahin ang bagong probisyon. "Hindi ba't dapat sinabihan kami ni Kuya tungkol dito? Mariin ko pong tiniyak na legal ang lahat ng ito," sagot ng abogado, walang bakas ng emosyon sa kanyang tinig. At wala siyang obligasyon na ipaalam ang kaniyang mga desisyon sa inyo. Tahimik na nagtapos ang pagpupulong, ngunit sa loob ni na Rachel at Terry, may namuong tensyon na hindi nila maalis. Habang pauwi, hindi nila magawang mag-usap ng normal.
Ang kanilang plano, na sa unay tila perpekto, ay ngayon nagkakaroon ng butas na hindi nila inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili silang determinado. Hindi nila basta-basta isusuko ang yaman na matagal na nilang pinapangarap. Habang ang araw ay unti-unting lumubog, ang kanilang mga plano ay unti-unting nababalot ng pangamba. Ngunit hindi nila alam, mas malaki pa ang sorpresa na darating sa kanilang harapan. Sa loob ng opisina ng abogado, tahimik na nag-usap sina Rachel at Terry matapos ang tensyonadong pagpupulong. Ang hangin ay mabigat sa pag-aalala at galit habang pinoproseso nila ang mga pangyayari. Parehong nagtatangka na humanap ng paraan upang maipasauli ang kontrol sa sitwasyon. Hindi maaaring ganito na lang, sabi ni Rachel. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Bakit bigla na lang siya nagdagdag ng ganitong probisyon? Imposibleng may nakahalata sa ginawa natin. Kalma lang, Rachel, sagot ni Terry, bagamat halata rin ang kanyang pagkabalisa. Baka may paraan pa tayong makuha ang yaman. Kailangan lang nating maging maingat. Ngunit bago pa sila makapagplano ng buo, bumukas ang pinto ng opisina. Isang tunog na puno ng awtoridad ang pumuno sa silid, na para bang nagdadala ng anino ng isang hindi maiiwasang pagbagsak. Tumayo si Rachel at Terry, nagulat sa biglaang pagpasok. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay kung sino ang pumasok. Si Michael, buhay at maayos, tumayo sa pintuan na parang isang halimaw na bumangon mula sa pagkamatay. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalas, at ang presensya niya ay nagdala ng bigat na pumuno sa bawat sulok ng silid. "Surprised to see me?" tanong ni Michael. Ang boses niya ay mababa ngunit puno ng determinasyon. Nanlaki ang mga mata ni Rachel at halos napaatras si Terry sa pagkabigla. Pareho silang hindi makapagsalita, parang tinamaan ng kidlat sa kanilang kinatatayuan. Ang lalaking iniisip nilang wala na ay naririto, nakatayo sa harapan nila, buhay at tila galit na galit. Paano? Tanong ni Rachel, halos pabulong, habang ang kanyang muka ay unti-unting napuno ng takot. "Michael, akala nyo napatay na ako?" Putol ni Michael. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilihis sa kanila. "Akala nyo hindi ko malalaman ang tungkol sa plano nyo?" Lumapit si Michael ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Bawat isa'y tila nagpaparamdam ng kanyang puot. Tumigil siya sa harapan nila at tumingin ng diretso sa mga mata ni Rachel. "Narinig ko ang lahat. Ang usapan nyo sa parking lot. Ang plano nyo para sirain ang buhay ko para makuha ang kayamanan ko." Si Terry, na tila nawalan ng lahat ng lakas, ay sinubukang magsalita, ngunit wala siyang masabi. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang tumingin siya kay Michael na parang isang bata na nahuli sa kalokohan. "Michael, hindi mo naiintindihan." Pilit na paliwanag ni Rachel. Ang kanyang boses ay nanginginig habang sinusubukang humanap ng tamang mga salita. "Ginawa namin ito dahil nararamdaman kong hindi mo na ako pinapansin. Pakiramdam ko, wala na akong halaga sa buhay mo." "Walang halaga?" Ulit ni Michael, ang boses niya ay tumataas. "At ang solusyon mo ay planuhin ang pagkamatay ko para makuha ang pera ko? Akala mo ba matatanggap ko ang paliwanag na iyon?" Tumingin si Michael kay Terry, ang lalaking itinuring niyang kapatid. "At ikaw, Terry? Ikaw na dapat ay kadugo ko, ang taong dapat na nagpoprotekta sa akin. Ikaw ang mismong nagtaksil sa akin. Ginamit mo ang tiwala ko para pagtangkaan ang buhay ko." Hindi nakasagot si Terry, halatang natupok ng kahihiyan at takot. Ang kanyang muka ay maputla at ang pawis niya ay dumadaloy sa kanyang noo. "Michael," sabi ni Rachel, pilit na binabago ang tono ng kanyang boses. "Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Mali ang nagawa namin, pero hindi pa huli ang lahat. Kaya pa nating ayusin ito. Ginawa ko ito dahil sa pagmamahal ko sa iyo." Napailing si Michael, ang kanyang galit ay napalitan ng malamig na pagtanggap.
Mahal? Hindi ito pagmamahal, Rachel. Ito ay kasakiman. At wala akong natitirang puwang para sa mga taong ang tanging mahal ay ang pera. Si Rachel ay napaupo sa upuan. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas. Si Terry naman ay halos hindi na makatingin kay Michael. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka. Pareho silang nagpakita ng pagsisisi. Ngunit ang mga mata ni Michael ay nagsasabing huli na ang lahat. Hindi ko kailanman akalaing darating ang araw na makikita ko kayong dalawa sa ganitong kalagayan. Sabi ni Michael. Ang boses niya ay puno ng lungkot. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit na ito, masaya akong nalaman ko ang katotohanan bago pa maging huli ang lahat para sa akin. Tumayo si Michael ng diretso at tumingin sa abogado. Handa ka na ba para sa susunod na hakbang? Tanong niya ng may matigas na tinig. Tumango ang abogado at sa isang iglap, tila bumaliktad ang mundo ni na Rachel at Terry. Ngunit sa kabila ng kanilang pakiusap at paliwanag, alam nilang ang kanilang oras ay tapos na. Ang lalaking kanilang pinagtangkaan ay buhay at handang panagutin sila sa kanilang kasalanan. Ang katahimikan sa opisina ng abogado ay biglang nabasag nang marinig ang tunog ng mga yabag mula sa labas. Ang tunog ng sapatos na unti-unting papalapit ay tila nagdadala ng bigat na hindi maitatanggi. Bumukas ang pintuan at pumasok ang dalawang pulis. Suot ang kanilang uniforme na nagbigay ng isang malinaw na mensahe. Tapos na ang laro ni na Rachel at Terry. Nanlaki ang mga mata ni Rachel nang makita ang mga pulis. Tila hindi siya makapaniwala na ang sitwasyong ito ay nangyayari sa kanya. Tumayo siya ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Michael, ano ito? Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng takot at desperasyon. Si Terry naman ay napaatras. Halatang hindi alam kung ano ang gagawin. Pilit niyang kinakalma ang sarili, ngunit ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay nagpapakita ng kanyang kaba. Kuya, hindi ito kailangang humantong sa ganito. Sabi niya, pilit na nakikiusap. Pwede nating pag-usapan ito. Tumayo si Michael, matikas ngunit halata sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Rachel, Terry, huli na ang lahat para sa paliwanag. Alam ko ang lahat ng ginawa ninyo, mula sa sabotahe ng kotse hanggang sa plano ninyong alisin ako para makuha ang yaman ko. Hindi ko kayang hayaan na manatiling walang hustisya ang ginawa ninyo. Michael, pakinggan mo kami. Sigaw ni Rachel. Halos hindi na makontrol ang kanyang emosyon. Ginawa ko ito dahil nararamdaman kong wala na akong halaga sa iyo. Gusto ko lang ng kalayaan, ng buhay na nararapat sa akin. Napailing si Michael. Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng sakit. Kalayaan? At ang kapalit nito ay ang buhay ko? Iyan ba ang tinatawag mong pagmamahal? Hindi ito pagmamahal, Rachel. Ito ay kasakiman. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit. Kinuha ang posisyon malapit kina Rachel at Terry. Ang kanilang presensya ay parang bumalot ng bigat sa silid na nagdulot ng tahimik na tensyon. Michael, kuya, maawa ka, sabi ni Terry, halos pabulong. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko noon. Nagkamali ako. Pero pwede nating ayusin ito. Ako pa rin ang kapatid mo. Tumingin si Michael kay Terry, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng sakit. Ikaw ang kapatid ko. Pinagkatiwalaan kita. Pero ano ang ginawa mo? Ginamit mo ang tiwala kong iyon para pagtangkaan ang buhay ko. Hindi na ito maibabalik. Sa senyas ng isa sa mga pulis, inilabas nila ang kanilang mga posas. Jeneng Rachel Santos at G. Terry Santos. Sabi ng isa sa kanila, ang boses ay mahigpit at formal. Kayo ay inaresto sa kasong tangkang pagpatay at pagsasabuatan. Hindi ninyo ito pwedeng gawin. Sigaw ni Rachel habang pilit na iniiwas ang kaniyang mga kamay mula sa posas. Wala kayong ebidensya, ngunit ang mga pulis ay hindi nagpatinag. Hinuli nila si Rachel. Ang mga posas ay nilagay sa kanyang mga kamay.
Si Terry naman ay halos hindi makagalaw, tila nanlumo sa bigat ng kanilang sitwasyon. Walang laban ang kahit anong paliwanag na sinubukan nilang ibigay. "Michael, pakiusap," sabi ni Rachel, "umiiyak na ngayon. Huwag mo kaming isuko. Maawa ka." Hindi makatingin ng diretso si Michael kay Rachel. Ramdam niya ang bigat ng kanilang mga salita, ngunit alam niyang ito ang nararapat. "Rachel, ang maawa sa inyo ay hindi ko responsibilidad. Ang hustisya ang kailangang manaig." Habang unti-unting inilalabas ng mga pulis sina Rachel at Terry mula sa opisina, nanatili si Michael sa kanyang pwesto. Tila nabawasan ang bigat sa kanyang mga balikat, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang matinding kirot ng pagkakanulo. "Hindi ko inakala na darating tayo sa puntong ito," pabulong niyang sinabi sa sarili, habang nakatingin sa pintuan kung saan dinala ang dalawang tao na minsang naging pinakamalapit sa kanya. "Ngunit alam kong kailangan itong gawin." Habang ang pintuan ng opisina ay tuluyang nagsara, napaupo si Michael sa upuan. Tahimik at malalim ang iniisip. Hindi ito isang tagumpay para sa kanya, kundi isang paalala ng pagkasira ng mga ugnayang minsan niyang inakala'y matatag. Sa kabila ng sakit, alam niyang ang ginawa niya ay para sa tama. Hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa hustisya. Sa labas, nakita niya si William na tahimik na naghihintay. Nang magtama ang kanilang mga mata, lumapit ang bata sa kanya at tumingin ng diretso. "Sir, okay ka lang po?" Tumango si Michael, bagamat halata ang lungkot sa kanyang muka. "Ginawa ko ang tama, William, pero hindi ibig sabihin na hindi ito masakit." Tahimik na tumango si William, nauunawaan ang bigat ng desisyon ni Michael. Alam niyang sa kabila ng lahat, may sugat na kailangang pagalingin. Ngunit higit sa lahat, alam din niyang ang araw na ito ay simula ng bagong yugto para kay Michael at para sa kanilang dalawa. Matapos ang mahabang araw na puno ng emosyon, bumalik si Michael sa kanyang mansyon kasama si William. Sa katahimikan ng gabi, ang kanilang paglalakad papasok sa napakalawak na bakuran ay tila isang simbolo ng pagbabago. Hindi lamang para kay Michael, kundi para rin kay William, na tahimik na sinusundan siya, puno ng pag-aalala ngunit nagtataglay ng kakaibang sigla. Pagpasok nila sa loob, huminto si Michael sa harap ng malaking hagdan at tumingin kay William. "William," sabi niya, mababa ngunit matatag ang boses. "Kung hindi dahil sa iyo, malamang hindi ko na mararanasan ang gabing ito. Utang ko ang buhay ko sa iyo." Hindi nakaimik si William. Sa murang edad, hindi pa siya sanay na makakita ng ganitong uri ng pagpapahalaga, lalo na mula sa isang taong tulad ni Michael, na may lahat ng karangyaan sa buhay. Ngunit hindi natatapos dito, dagdag ni Michael habang nakatingin sa bata. "Hindi ko nais na ang buhay mo ay manatili sa lansangan, nag-iisa at walang direksyon. Simula ngayon, dito ka natitira. Ako na ang bahala sa iyo." Nanlaki ang mga mata ni William. Seryoso po ba kayo, sir?" Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Ang posibilidad ng pagkakaroon ng tahanan ay tila isang panaginip na biglang naging totoo. Tumango si Michael. "Oo, William. At hindi lang iyon. Simula ngayon, ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi pati na rin ang mga mahahalagang aral sa buhay. Nais kong makita kang magtagumpay, hindi lamang bilang isang bata mula sa lansangan, kundi bilang isang taong marunong magmahal, magtiwala, at magtaguyod ng sarili niyang landas." Sa sumunod na mga araw, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni William. Mula sa isang batang sanay sa init ng araw at lamig ng gabi sa kalsada, unti-unting nagbago ang kanyang mundo. Binigyan siya ni Michael ng sariling silid sa mansyon, isang bagay na hindi niya inakala na mangyayari. Sa unang gabi niya roon, halos hindi siya makatulog, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa saya at pasasalamat. Kinabukasan, sinimulan ni Michael ang kanyang pangako. Ipinakilala niya si William sa mga aspeto ng negosyo.
Sa malaking opisina ng mansyon, inilatag ni Michael ang mga papeles at ipinaliwanag sa bata ang simpleng konsepto ng pagtitinda, kita at pamumuhunan. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon, sabi niya. Pero mahalagang magsimula tayo sa mga simpleng bagay. Habang dumadaan ang mga linggo, si William ay unti-unting natututo. Sa bawat araw na ginugol nila ni Michael, hindi lamang tungkol sa negosyo ang natutunan niya kundi pati na rin ang mga mahahalagang prinsipyo tulad ng pagiging matapat, paggalang sa iba, at paghaharap sa mga hamon ng buhay ng may tapang. Ang negosyo, William, sabi ni Michael, isang araw habang nagpapaliwanag ng isang diagram, ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa relasyon. Kung paano ka magtitiwala at kung paano mo aalagaan ang tiwala ng iba. Ang tiwalang iyon ang bumuo ng lahat ng mayroon ako. At ikaw din, kailangang matutunan mo ito. Sa bawat salita ni Michael, nararamdaman ni William ang lalim ng pangaral. Sa kabila ng kahirapan ng kaniyang pinanggalingan, sinimulan niyang makita ang potensyal ng sarili niya na maging higit pa sa isang batang kalye. Bukod sa mga aralin sa negosyo, naging bahagi rin si William ng araw-araw na buhay sa mansyon. Natutunan niyang magbihis ng maayos, kumain ng marangal, at makisalamuha sa mga tao na dati iniiwasan niya. Sa tuwing may bisita si Michael, ipinakikilala siya bilang bahagi ng pamilya. Isang bagay na nagpapakaba, ngunit nagdudulot ng saya sa batang lalaki. Sa bawat araw, nararamdaman ni Michael na may bagong sigla sa kanyang buhay. Ang pagkawala ng tiwala kay Rachel at Terry ay nagdulot ng malaking sugat, ngunit ang presensya ni William ay tila isang gamot na unti-unting nagpapagaling dito. Ang mansyon na dati tila malamig at walang buhay ay naging masigla dahil sa batang may mga tanong na puno ng sigla at pananabik sa bawat aral na natututunan. William, sabi ni Michael, isang gabi habang kumakain sila ng hapunan, hindi ko inakalang may darating sa buhay ko na magpapakita sa akin ng ibang kahulugan ng pamilya. Simula ngayon, hindi ka na iba. Ikaw na ang pamilya ko. Habang patuloy ang kanilang pagsasama, unti-unting naramdaman ni William na hindi na siya lamang isang bisita o alalay sa buhay ni Michael. Siya ay naging tunay na bahagi ng pamilya nito. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, naging malinaw sa kanilang dalawa na ang ugnayang nabuo nila ay higit pa sa dugo. Ito ay nakabatay sa tiwala, respeto, at malasakit. Bagamat alam nilang marami pa silang haharapin, ang pundasyon ng kanilang samahan ay matibay. Si William, na minsang iniisip na walang halaga ang buhay niya, ay ngayon may pagkakataong magtagumpay at maging isang tao na puno ng pag-asa at pangarap. Sa tabi niya ay si Michael, na ngayon ay hindi lamang isang mentor, kundi isang tunay na ama na nagtuturo ng lahat ng alam niya sa isang batang minsang naging estranghero. Ang mansyon na dating napakalaki at tila malamig ay nagkaroon ng bagong sigla mula nang dumating si William. Ang malawak na mga bulwagan na dati puno ng katahimikan ay naging saksi sa mga tinig at tawa ng batang minsang walang tahanan. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting naramdaman ni William na hindi na siya isang bisita sa mansyon, kundi isa ng tunay na bahagi ng tahanang iyon. Si Michael, na sanay sa buhay ng negosyo at seryosong gawain, ay natutong maglaan ng oras para kay William. Sa kanilang mga pag-uusap, hindi lang negosyo ang pinag-uusapan nila. Sa halip, nagtuturo si Michael ng mga mahahalagang aral na hindi matututunan sa mga libro o paaralan. William, simula ni Michael isang umaga habang sila ay nagkakape sa hardin. Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera o ari-arian. Ang tunay na tagumpay ay kung paano ka nire-respeto ng mga tao at kung paano mo sila ginagalang. Tumango si William habang nakikinig ng mabuti. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pag-uusap, ngunit ramdam niya ang lalim ng bawat salita ni Michael. Paano po natin nakakamit ang respeto, sir? Tanong niya, puno ng interes. Simple lang, sagot ni Michael. Kailangan mong maging totoo sa iyong salita.
Kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay, gawin mo. At kailanman, huwag mong gagamitin ang tiwala ng iba para sa pansarili mong kapakinabangan. Ang mga aral na ito ay naging gabay ni William sa bawat araw. Sa tuwing may pagkakataon, tinutulungan niya ang mga kasambahay sa mansyon. Mula sa pag-aayos ng hardin hanggang sa pag-aabot ng pagkain, unti-unting natutunan ni William ang halaga ng responsibilidad. Sa tuwing ginagawa niya ito, nakikita ni Michael ang determinasyon at dedikasyon ng bata. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Michael si William na tumutulong sa paghahanda ng hapunan, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang batang minsang natagpuan sa lansangan ay ngayon ay parang bahagi na ng kanyang pamilya. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang hindi niya nararamdaman. Ang init ng pagiging ama. Sa gabing iyon, naupo sila sa hapagkainan. Bagamat simple lang ang kanilang hapunan, puno ito ng tawanan at kwentuhan. Pinag-usapan nila ang mga simpleng bagay, ang buhay sa lansangan, ang mga natutunan ni William, at ang mga plano nila para sa hinaharap. Alam mo, William, sabi ni Michael habang tinitingnan ng bata, napakaraming tao sa mundo na natututo mula sa kanilang mga pagkakamali. Pero ikaw, natututo ka bago pa man mangyari ang mga iyon. Iyan ang nagpapakita ng tunay na katalinuhan. Namula si William sa sinabi ni Michael. Bagamat hindi siya sanay sa mga papuri, naramdaman niyang totoo ang mga salita nito. Maraming salamat po, sir. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararating ito. Ngumiti si Michael at umiling. Hindi ako ang dahilan, William. Ikaw ang gumawa ng paraan. Ang ginawa ko lang ay buksan ang pinto para sa iyo. Ikaw ang pumasok at pinatunayan na karapat-dapat ka. Habang lumilipas ang mga buwan, ang ugnayan ni na Michael at William ay lalong tumibay. Hindi lang bilang mentor at alalay, kundi bilang mag-ama na nagtutulungan sa bawat hamon ng buhay. Sa tuwing magkasama sila, tila nawawala ang mga sugat ng nakaraan. Si William, na minsang itinuring ang sarili bilang walang halaga, ay ngayon nagkaroon ng dignidad at pag-asa. Ang mansyon, na dati puno ng mga material na bagay ngunit kulang sa damdamin, ay naging isang tunay na tahanan. Sa bawat sulok nito ay naroon ang alaala ng kanilang bagong simula, mga tawa, aral, at pagmamalasakit. Para kay Michael, ang pagbabagong ito ay nagdala ng bagong layunin sa kanyang buhay. Para kay William, ito ay isang pagkakataon upang maipakita na kahit ang isang batang lansangan ay maaaring magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa kanilang pagsasama, natutunan nilang pareho na ang respeto, katapatan, at responsibilidad ay hindi lamang mga salitang binibigkas. Ito ay mga halagang kailangang ipamuhay. At sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, ang kanilang samahan ay nagiging mas matatag. Isang bagong simula na puno ng pag-asa at pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan ng paninirahan ni William sa mansyon, unti-unting nagbago ang ritmo ng buhay ni na Michael at William. Ang malawak na tahanan na dati tahimik at tila walang sigla ay ngayon naging puno ng enerhiya at kahulugan. Sa bawat araw na lumipas, naramdaman ni Michael ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ang saya ng pagkakaroon ng isang tunay na pamilya. Isang umaga, habang sila ni William ay sabay na nag-aalmusal sa malaking dining table, napansin ni Michael ang bagong sigla sa kilos ng bata. Nawala na ang alinlangan sa mga galaw ni William at kapansin-pansin ang tiwala nito sa sarili. Nakikipag-usap ito ng may kumpiyansa, nakikibahagi sa mga plano para sa negosyo, at nagkukwento ng mga natutunan sa araw-araw na pamumuhay. William, sabi ni Michael, iniabot ang isang tasa ng kape sa bata. Nakikita ko kung paano ka nagbabago. Mas matapang ka na ngayon, mas handang humarap sa kahit anong hamon. Ngumiti si William at tinanggap ang tasa. Salamat po, sir. Pero lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kung hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon, baka wala pa rin ako sa lansangan. Umiling si Michael, tila hindi sang-ayon sa sinabi ng bata. Hindi, William. Ang lahat ng ito
ay dahil sa pagpupursige mo. Binuksan ko lang ang pintuan, pero ikaw ang nagpasya na pumasok at patunayan ang sarili mo. Iyon ang tunay na lakas. Habang lumilipas ang mga araw, naging higit pa si Michael kay William kaysa isang mentor. Naging haligi siya sa bawat aspeto ng buhay ng bata, hindi lamang sa professional kundi pati na rin sa personal. Kapag si William ay may mga tanong o alalahanin, laging handa si Michael na magbigay ng gabay. Isang gabi, habang sila'y nakaupo sa sala, ibinahagi ni William ang ilan sa mga pinakamabigat na bahagi ng kaniyang nakaraan. Ang mga gutom na gabi, ang malamig na semento bilang higaan, at ang kawalan ng kahit isang taong mag-aalaga sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Michael ang lalim ng hirap na pinagdaanan ng bata. "William," sabi ni Michael habang tinatapik ang balikat nito, "ang mga karanasan mo ang naghubog sa iyo. Pero gusto kong tandaan mo na hindi ka kailangang bumalik sa ganong buhay. Simula ngayon, nandito ako para sa iyo, sa anumang bagay." Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay William ng isang kakaibang lakas. Hindi na niya kailangang harapin ang mundo ng mag-isa. Sa tabi niya ay isang taong hindi lamang tumutulong, kundi nagtitiwala at naniniwala sa kaniyang kakayahan. Hindi nagtagal, si William ay nagsimulang magpakita ng higit pang dedikasyon, hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa kaniyang relasyon kay Michael. Siya na mismo ang nagkukusa sa mga gawain, tulad ng pag-aayos ng mga dokumento, pagsasaayos ng mga plano para sa opisina, at pagtulong sa mga empleyado ng kanilang kumpanya. "Napakagaling mong magtrabaho, William," sabi ni Michael isang araw habang pinapanood ang bata na nag-aayos ng isang report. "Hindi ko akalaing sa ganitong murang edad, makakakita ako ng ganitong dedikasyon." Tumawa si William, ngunit makikita sa kanyang mukha ang seryosong determinasyon. "Gusto ko pong maging kapaki-pakinabang, sir. At gusto kong ipakita na karapat-dapat ako sa lahat ng itinuro nyo." Sa mga pagkakataong ito, naramdaman ni Michael ang isang bagay na bihira niyang maramdaman. Ang pagmamalaki bilang isang ama. Ang relasyong nabuo nila ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo at pag-aaral. Ito ay naging isang tunay na samahan na puno ng respeto at malasakit. Sa kabila ng kanilang abalang buhay, hindi kinalimutan ni Michael na bigyan si William ng mga simpleng sandali ng kasiyahan. Nagkakaroon sila ng oras para maglaro ng chess sa sala, maglakad sa hardin ng mansyon, at minsan maghapunan sa labas bilang pahinga mula sa trabaho. Sa bawat pagkakataon, naramdaman ni Michael na ang buhay niya ay hindi na umiikot lamang sa pera at negosyo. Sa wakas, may kahulugan na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Para kay William, ang mga simpleng sandali ng pagiging magkasama ay higit pa sa sapat. Sa bawat tawanan, sa bawat sandaling nagtuturo si Michael, naramdaman niya na siya ay bahagi ng isang pamilya na hindi niya kailanman inakala na magkakaroon siya. "Hindi ko naisip na magkakaroon ako ng ganito," sabi ni William isang gabi habang nakaupo sila ni Michael sa balkonahe. "Parang imposible, pero ngayon nararamdaman kong may halaga ako." Ngumiti si Michael at tumingin sa kalangitan. "William, lagi kang may halaga. Minsan, kailangan lang nating makita iyon sa sarili natin. At ngayon, nakikita ko na ikaw ang isa sa pinakamagandang bahagi ng buhay ko." Habang bumubulong ang malamig na hangin ng gabi, naramdaman nilang pareho na ang ugnayang mayroon sila ay hindi matitinag. Ang mansyon ay hindi na lamang isang bahay. Ito ay naging isang tunay na tahanan kung saan ang respeto, pagmamahal at responsibilidad ay namamayani. Sa harap nila ay ang patuloy na pagsubok ng buhay. Ngunit ngayon, alam nilang kaya nilang harapin ito ng magkasama bilang tunay na pamilya. Ang mga sumunod na linggo matapos ang pag-aresto kina Rachel at Terry ay naging abala para kay Michael at William. Bagamat tapos na ang malaking bahagi ng laban, alam nilang kailangan nilang tiyaking magpapanagot ang dalawa sa kanilang kasalanan. Sa tulong ng abogado ni Michael at ng ebidensyang nakalap ni William, naging matibay ang kaso laban kina Rachel at Terry. Isang umaga,
Habang nasa opisina si Michael, ipinaliwanag ng kaniyang abogado ang estado ng kaso. "Ginoo," sabi ng abogado, "ang testimonya ni William, kasama ng mga naipong ebidensya, ay sapat na upang mahatulan sina Rachel at Terry ng kanilang kaukulang parusa." Tumango si Michael habang nakaupo sa harap ng mesa. Bagamat naramdaman niya ang bigat ng sitwasyong ito, hindi na siya nagdadalawang isip. Kailangang makamit ang hustisya. Hindi ito tungkol lamang sa akin, kundi para rin sa mga tao sa paligid ko na naapektuhan ng kanilang kasakiman, sagot niya. Sa tabi ni Michael, si William ay tahimik na nakikinig. Bagamat alam niyang nagawa na nila ang tamang bagay, hindi niya maiwasang makaramdam ng bigat sa isipan. Nakita niya kung paano mahal ni Michael sina Rachel at Terry noon, at ngayon malinaw sa kanya kung gaano kasakit ang pagkakanulo ng mga taong pinakamalapit sa puso. Sa mga araw na sumunod, sinamahan ni William si Michael sa korte. Ang presensya ng bata ay nagbigay ng lakas kay Michael, at sa bawat hakbang nila sa proseso ng batas, naramdaman nilang magkasama nilang hinaharap ang isang bagay na mas malaki pa sa kanila. Si William, bagamat minsang takot humarap sa ganitong uri ng sitwasyon, ay natutong maging matapang at responsable. "William," sabi ni Michael, habang sila'y papasok sa korte isang araw, "hindi ito tungkol lamang sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng leksyon. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa atin din. Ang hustisya ay hindi palaging madali, pero ito ang nararapat." Tumango si William, tahimik ngunit puno ng determinasyon. "Naiintindihan ko po, sir. At salamat sa pagtuturo sa akin na ang pagiging tama ay hindi natatapos sa mga simpleng bagay. Kailangan nating harapin ang mga mahirap na desisyon para sa mas ikabubuti ng lahat." Sa gitna ng abalang proseso, hindi naman pinabayaan ni Michael ang kaniyang negosyo. Sa halip, lalo pa niyang pinatatag ang operasyon nito, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa mga taong umaasa rito. Ang kumpanya, na minsang naging sentro ng tensyon sa kanyang buhay, ay unti-unting nagkaroon ng bagong layunin. "William," sabi ni Michael, isang araw, habang pinapakita ang isang blueprint ng kanilang bagong proyekto, "ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa kung paano mo magagamit ang tagumpay upang makatulong sa iba." Pinagmasdan ni William ang plano. "Ito po ba ang dahilan kung bakit kayo nagpatuloy sa kabila ng lahat?" tanong niya, puno ng kuryosidad. Ngumiti si Michael. "Oo, ang negosyo ay isang paraan upang lumikha ng pagbabago. At ngayon, nais kong matutunan mo ito, hindi lamang para sa sarili mo kundi para sa mga tao sa paligid mo." Sa mga araw na lumipas, naging bahagi si William ng bagong direksyon ng kumpanya. Tinuruan siya ni Michael ng mga praktikal na aspeto ng negosyo, ngunit higit sa lahat, itinuro nito ang kahalagahan ng paggalang, katapatan, at malasakit sa kapwa. Unti-unting nakikita ni Michael ang pagbabago kay William. Mula sa isang batang lansangan patungo sa isang taong handang harapin ang mas malalaking responsibilidad. Sa wakas, dumating ang araw ng hatol para kina Rachel at Terry. Sa harap ng korte, narinig nila ang desisyon ng hukom. Parehong hinatulan ng pagkakakulong ang dalawa para sa kanilang mga kasalanan. Habang inaakay sila palabas ng korte, pilit na nakatingin si Rachel kay Michael, ngunit wala itong masabi. Si Terry naman ay tahimik na tumungo. Alam na wala ng puwang ang kanilang paliwanag. Habang nakatayo sa labas ng korte, huminga ng malalim si Michael. Ramdam niya ang bigat ng pangyayari, ngunit kasabay nito ay ang kaluwagan na sa wakas, na ipanalo nila ang laban para sa hustisya. "Natapos na po ba ito?" tanong ni William habang nakatingin kay Michael. Ngumiti si Michael at tumango. "Oo, William, pero ang hustisya ay hindi natatapos sa korte. Ito ay patuloy na pagsisikap na gawing mas maayos ang mundo sa kahit anong paraan natin kaya." Habang naglalakad sila palayo sa korte, naramdaman nilang pareho na ito ang simula ng mas maliwanag na bukas.
Si Michael ay patuloy na magiging haligi ng katuwiran at malasakit, at si William naman ay naging mas matapang at responsable. Isang taong kayang dalhin ang mga aral ng nakaraan patungo sa hinaharap. Sa kanilang pagbabalik sa mansyon, hindi na lamang ito isang lugar ng kayamanan. Ito ay naging simbolo ng kanilang tagumpay, hindi lamang sa material na aspeto, kundi sa pagtataguyod ng katapatan, respeto at hustisya.